my beloved Boss Mike Cervera. Schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya. Baka na naman baguhin nyo na naman yung statement niya, ha? Alam nyo naman to mga DDS, makasilip lang ng konting hindi nila nauunawaan. Ulitin ko lang. Ang mga DDS makasilip lang ng hindi nila nauunawaan. Hindi nila nauunawaan. Hindi pagkakamali yun. Ang tawag doon, mahirap lang kayong makaunawa at makaintindi. Diba? Tapos yung pagkakamali nyo, isisisi nyo kay Pangulo. Putik na yan, oh. Saan kayo nakakita ng ganun? Kasalanan ba ni Pangulo kung hindi nyo maintindihan yun? Diba? Yeah, tuloy. Kaninang umaga. Kaninang umaga, ha? Maliwanag. Ulit. Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga. At naaalala naman ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Nako, patay na. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Putik na yan, ha? Yan, ha? Magkaibigan si First Lady Imelda at si Trump. Paano yan? Bakit? Malamang, noong araw, alam nyo naman si Madam Imelda, abay, lahat welcome sa kanya. Kung kabaitan lang ang pag-uusapan, mga kababayan, isa na yan, si First Lady Imelda Marcos. Di ba? Maipagmamalaki nyo yan. Yung Hanilet kaya? O yung original? Maipagmamalaki nyo ba? Tanong ko lang naman. Tuloy. Kilalang-kilala niya yung mother ko. Kilalang-kilala niya yung mother ko. Tuloy. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, binabati ka nga. At tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is yan na mga ayan na mga kababayan. Alfredo Camagon, sabi, tama Boss Mike, dito Saudi may batas na dapat sundin. Panahong Panidigonyo ang binitay dito sa Saudi. Kita nyo? Ngayon, ang lumalabas ang desisyon para bitay. Kita nyo? Mga kababayan, panahon Panidigong. Tapos sinisi kay Pangulo. Ganun daw naman talaga sila. Si Ernest Ledesma, sinama pa si Garma. Putik na yan. Naisingit mo pa? Tuloy. Relationship that is as deep as can possibly be. Because it has been for palalalimin lalo. Palalalimin lalo, Cheryl Santa Maria. Alam mo na. Cheryl Santa Maria, alam mo na, ha? Palalalimin lalo ang ugnayan at relasyon ng ating bansa at bansang Amerika. Di ba, mga kababayan? Narciso Alvarez, may pika ko niyan. Boss Mike, noong 1990, magkasama si Madam Imelda at Donald Trump. Naku! Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya, Nako, pinagbalaki kayo, mga taga-Amerika, overwhelmed daw yung pagboto nyo kay Trump, Di ba, Baby Toricampo?
Kaya yung mga iba dyan na hindi binoto si Trump, umoo na lang kayo. Ano, DJ Super Mario? Ha? Mike Vlogs. Yung mga hindi bumoto, umoo na lang kayo, ha? Si Pangulo, pinagmalaki kayo. Tuloy. I'm sure maaalala na yan pagka tayo ay para magkita, pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Nako po, ayan na. Makikipagkita na mga kababayan. Ang tanong, ano kaya pag-uusapan nila? Manggigigil na naman si Roque at mga DDS at mga tanga. Sino yung Roque? Yung nagtatago, di ba? Sino yung mga DDS? Yun, kasama yung mga vlogger nila. Sino yung mga tanga? Di yung mga comment dito na wala namang, wala namang laman yung sinasabi nila. Putik na yung Rosalie Bernales, ano na? Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. Nako, pag nasa White House na daw, siyang kapunta, Nestor, Nalos, pupunta si Pangulong Bongbong Marcos doon. At sila'y magkikita. Natandaan nyo ba yung kanilang propaganda? Si Pangulong Bongbong Marcos daw, hindi yan makakatungtong sa Amerika dahil daw may warrant of arrest siya. Pero nung nakita natin, pumunta ng Amerika, sabi nila, kasi tuta ng Amerika daw. Putik na yan mga kababayan. Itong mga DDS, wala tayong pagkakalagyan. Lahat na lang. Oo. Kahit anong sabihin, may masasabi. Kahit anong kaayos ang ipakita ni Pangulo, merong ibabato. Putik na yan, slap chick, natutulog pa sila. Hayaan mo na. Mamaya na sila manonood. Ang daming sinasabi, sala sa lamig, sala sa init. Ganun talaga sila. Anong magagawa natin? Tuloy. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it. And I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Sir, konti lang. Yun! Hello Africa, ano na? Bakit si Bukeke nagkakalat ba? Ewan ko doon, antay-antay lang. Baka mamaya may mauna pa sa kanya. Tuloy. Relatedly, sir, I'm sorry? relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos, si President Trump confirmed that there's going to be we didn't talk about that. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Yan na, inaayos na daw ng ambassador. Hindi pa naman yan tapos Hindi pa kumpirmado kung matutuloy siya. Pero inaayos na ng ambassador niya sa Amerika. Ambassador ng Pilipinas. Baka sabihin ngayon, ang tanong mga kababayan, ano na ngayon yung mga binabato nyo, mga DDS kayo? Na sinasabi nyo pag nanalo si Trump, ay patay na si Pangulo. Bakit ngayon? Merong pag-uusap na nagaganap at meron pang kamustahan. Paano yan mga kababayan? Di sana kung bad trip si Trump kay Pangulo, di sana di na kinausap to. Ganun lang yon mga kababayan. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi sa inyo, nako, Diyos ko! Mga katropa yun nung kambing, Natawa ako doon kay Ballpoint nga. Si Ballpoint, natawa ako. Kinana yung kambing Grabe, hindi na makatayo. Sabi ko naman, may nagpaabot Sabi, tinitira yung kambing Sabi kong ganun, hayaan na lang yan kasi nagpapapansin yan. Ang gusto niyang pansinin yan. Kahit na kalokohan yung sinasabi niya, walang katotohanan, ibabanat niya para mapansin siya. Crispy kangkong.
Ganon yung style nun. Kita nyo naman. Sabi nga namin, panahon pa ng dinosaur. Nagbablog na yon. Pero yung vlog niya ng 1 buwan, isang live lang namin yon. Putik na ano yan. Biruin mo, yung vlog niya ng 1 buwan, isang live lang namin yon. Paano ba naman ang gagawin nun? Putik na. Walang karir yun. Kaya tama yung sinasabi namin sa inyo. Walang bilang yun. Puta. Kung ako yan, tumigil ka na. Hindi ka tanggap sa industriya. Dahil sa industriyang to, yung mga taong totoo lang ang tinatanggap dito. Kung ikaw ay gumagawa lang ng mga kwento para ipalamon sa mga 5 nanonood sa iyo. Biruin mo, sa loob ng mahabang panahon, 5 lang ang naipon mong taga-suporta mo. Putik na yan. Tigil mo na yon. Ulitin ko lang. Wala kang karir sa industriyang to. Biruin mo ako, wala pang 1 taon. Tinanggap ako ng mga tao. Maging mga DDS nga, mahal na mahal ako. Lalo pa kaya yung tulad ko. Natin na mga loyalista. Diba, Ma'am Jo? Putik na yan, oh. Nakakahiya. Sa salitang Ilocano, kababain. Putik na yan, yung content sa loob ng 1 buwan, yung nanonood, pang 1 live lang namin yan. Magtaka ka na. Dapat. Tapos nagmamalaki pa mga Danny M. Reyes. Nestor Nalos, thank you naman ha. Tapos nagmamalaki pa. Siya daw ang magaling dahil laging siya ang tama. Puta! Ikaw ang tama, ikaw ang magaling. Bakit nasa baba? Diba? Nasa ilalim ka. Inunahan ka na ng mga hindi pa pinapanganak. Nagbablog ka na. Puta, hindi pa pinapanganak si Mima. Nagbablog ka na. Kita mo naman yung layo niya. Diba? Nakakahiya. Puta. Ulitin ko lang sa mga bagong dating. Yung vlog niya ng 1 buwan, 1 live lang namin yan. Yung ibang kasama namin, yung vlog niya ng 1 taon, nako, Diyos ko, 1 live lang yun. Paano ka tatanggapin nun? Ibig sabihin, hindi ka tanggap dito sa industriyang to. Puta. Vlog mo, 2 weeks ago, 600 plus? 600 plus? Yung iba napilitan pa dyan kasi naaawa lang. Sorry naman wala. Hindi nga eh. Never nga. Never. Boss Danny. Wala. Kaya yung mga kasama ko, yung mga binabanatan niya, naku, yung mga sikat pa. Sangkay, Coach Jarrett, ako, Takero, at iba pa. Putik na yan, paano gustong sumabit para mabitbit siya? Kawawa naman, Biruin mo magagamit ka ng kaparehas mo ng pinaglalaban kung totoo lang. Kung totoo pero mga kababayan, teka, kung parehas tayo ng pinaglalaban, bakit kami binabanatan mo isa-isa?
di, totoo yung sabi nila. Namamalimos ka na. Namamalimos ka na ng pansin. Hindi lang yon, pati ng pera. Ay, Diyos ka po. Ayun, napanood ko, may nagpasya, si Ballpoint, binanatan siya. Abay, grabe yung banat ni Ballpoint sa kanya. Kung ako yon, ititigil ko na. Walang karir eh. Alam nyo tong industriyang to, pagka ikaw ay hindi napansin, sa loob ng 3 buwan, itigil mo na yan. Pero, teka muna. Abay, 30 dekada ka na nagbablog. Wala pa ring humahanga. Ano, bakit umiyak yung ano? Coyote Diggs. Wala eh. Di ba? Ay, walang karir. Nakita mo yung una kong isang account ko na hindi ko naman pinapansin. Isang panawagan ko lang, kita mo, magda2,000 na agad. Isang panawagan lang yun, paano pag dinalawa ko pa? Ibig sabihin, marami tayong taga-suporta. Ano na? Nunetakin wala. Oo. Walang bilang. Yung mga ganyan tao, walang bilang. Hindi gusto yung estilong ganyan ng mga tao. Dahil yung mga tao, nagmamatsyag yan. Hindi yan basta-basta maniniwala sa pamamagitan lang ng puro asta. Kailangan merong resulta. Pero teka muna. Kung resulta, bakit nga, tanong ko ulit, yung vlog mo ng 1 taon, 1 vlog lang ni Mima. Di ba nakakahiya? Nakakahiya. Ano? Di ba, Paymura? Mali ba ako? Anyway, mga kababayan. Eto naman. Hoy, wag na, Catherine Galpo. Madadagdagan pa yun ng isa kapag pumunta ka. Oo. Di ba? Nagucci Jocelyn. Wala ho. Biruin ninyo. 2 linggo na. 600 pa lang nanonood sa kanya. Putik na vlog yan. Pagka ganyan, sabi nila, walang silbi yan, tapon mo na. Diba? Malaki pa ata palo. Oo, crispy canton. Putik na buhay. Yung mga alipores dito. Alipores dito. Meron pa yatang mga ilang nauuto rito. Putik na yan, mga kababayan. Abay, mag-isip kayo. Kasi mga kababayan, baka nadadala-dala-dala lang kayo ng mga pananalitang. Akala mo totoo. Di ba, Ma'am Jo? Tawa ka ng tawa. Di Soriano. Clue. Balita ko, nagdurog yun tapos pinagtripan yung kambing ng kapitbahay nun. Oo, walang ligaw-ligaw yun. Oo, mga kababayan, biruin mo, kambing na lang, hindi pa niligawan. Basta-basta na lang. Basta-basta na lang. Ipinasok. Ano sabi ko? Eto na, mga kababayan, okay. Di ba? Abay baka sabihin nyo fake news ako
Hindi ako fake news. Bakit? Matagal nang issue yan. At mayroon ng mga nagpatotoo niyan. Oo. Abay, mga ilang taon na nakakalipas, 4 na yata. Nung sinabi nung kapitbahay niyang may-ari ng kambing, huling-huli sa akto, ginahasa yung kambing niya. Oo. Puta, ligawan mo naman, kambing na lang. Kambing na lang, hindi mo pa ligawan. Papayag naman, di ba? Kasi pag sumagot ng me, payag na yun. Arya na. Kaya yung sinasabi ko mga kababayan, hindi ko ugaling magbanggit ng pangalan. Bahala kang masaktan. Pero kayo, nako, kita nyo naman, gamit-gamit ang litrato ko. Yung larawan ko, pinagtitripan. Di ba? Sige na mga kababayan. Muli ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang mahalin po natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi yung mga nanggagahasa ng kambing. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.